Hey guys, welcome to my channel. Finally, gagawa na tayo ng video response regarding sa isang video na napanood ko. I'm sure napanood nyo rin sa YouTube, no? And eto yung mga type ng video na pag mali, kailangan mo i-call out. Sabi mo na hindi naman sa nambabash pero sabi ko nga, lalo na sa mundo ng firearms, pag may mali, mali talaga. Hindi pwedeng kasi hindi pwede mong palampasin kasi baka may maniwala. No? Delikado kasi. Anyway, ano ba sinasabi ko? Well, ito, si Sir. I would suggest, the caliber 22. So, nag-ano siya ng, ang title niya? First time to buy gun firearms. What caliber to buy? When and what to shoot? Will be enough na, no? Okay? Ito may caliber 22, no? So, for mga yung mga big boys, no? Sinasabi po nila, ito pong caliber 22, pag tumama po sa katawan ng tao, para lang kayo nakiliti. Yun ang yun. Pag tinamaan ka daw ng caliber 22, para ka lang kiniliti. Nako, yun nakakatakot na statement yan, guys. Kasi baka may maniwala, lalo sa mga newbies, no? Ibig sabihin, never nagkaroon ng baril, never nagkaroon ng experience ng baril, nakahawak siya ng caliber 22, naisipan niyang kilitiin yung katabi niya, kilitiin yung kapatid niya, kilitiin yung asawa niya, putukan niya ng 22. Ano sa tingin niyo mangyayari? No? So parang very irresponsible to say na para ka lang daw kinikiliti ng caliber 22. Okay? Kahit sino po makakasapin nyo ng mga yung mga big boys, no? Na meron malalaking baril, no? Pag caliber 22 po yung dala nyong baril, pagtatawanan po kayo. Yes! Which is not true kasi kung may nakausap akong nag-ops dati sa Iraq, no? Sabi niya, bago sila pumasok sa isang lugar, nauuna daw yung mga yung sniper team nila. So usually 2-man team. Tapos alam niyo ginagawa, tinitira daw yung mga aso sa lugar. Para pagdating talaga ng actual operation, tahimik na tahimik yung lugar. And ano ibig sabihin nun? So syempre, ginagamit talaga yan sa military operations, no? And then may usap-usapan, hindi natin ito ma-verify, no? Yan daw ang paboritong caliber ng mga assassins, hindi natin alam, no? Kasi masyado daw tahimik pag ginamitan ng suppressor. So, totoo naman, compared sa may ibang calibers, 22 ang pinakatahimik pagka ginamitan mo ng suppressor. And then, sabi din nila, sa internet, hanapin nyo na lang na among all the calibers daw, pinakamarami ang aksidenteng namamatay sa 22 LR. Bakit? Kasi minamaliit nga yung 22 to the point na it's too late na kunyari naniwala kayo sa sinasabi ni Sir, nakakikilitiin ka lang, pinaglalaroan yung 22, and yun nga, maaksidente talaga, may maaksidente. And wag na kayo lumayo sa mundo lang ng airguns Sa mundo ng airguns, ilan na ba yung namatay dahil sa caliber 22 na airgun, 'di ba? So mamaya magde-demo tayo. Lilinawin ko, unang-una, nasa bahay ako, kaya hindi tayo pwedeng makapag-demo ng 22 LR. Pero pwede tayong mag-demo ng 22 caliber na airgun. Okay? Sabihin nyo, ay hindi, magkaiba naman yun Yun nga Kung sa tingin nyo ay sa airgun pa lang na yung pistol ko, I think pumuputok yata ng around 400 FPS. Pwede na makamatay. What more kung yung mga 22 LR na bala na pumuputok na 1,280 FPS. Hindi pa to malakas kasi yung mga malalakas maabot pa ng 1,600 FPS na 22 LR. Ito, average, para sa akin ang average ng 22 LR na ammo is 1,200 FPS. Pag 1,000 FPS nga, mababa na Subsonic na bihira na yon. So usually ang average is 1,200 FPS. So i-demo natin pistol na 400 FPS at saka siguro may rifle yata ako dyan na kung 700 FPS. Check ko na lang natin.
So, bakit? No? Kasi nga naman po, yung Calvert 22, maliit po yung kanyang stopping power, no? I mean, pag tinamaan po talaga kayo sa braso or sa other parts ng katawan nyo, maaaring hindi nyo maramdaman, no? Mararamdaman mo yan. Imposible hindi mo maramdaman. Mali na naman si Sir Don. Imposible hindi mo maramdaman. Paano ko patutunayan? Sa airgun nga lang na 400 FPS dugoan ka na yan, malamang. Pagka tinamaan ka sa braso, dugoan ka na dyan. What more kung sa torso ka, tapos hindi tumama sa buto. Nako, fatal yan, fatal. I think yung isang napanood ko na sa Pilipinas, magkapatid, nag-i-airgun sa probinsya, inabot niya yung airgun niya sa puno, yung kuya niya nasa taas na, nakalabit dahil inaabot loaded. Nabaril yung kapatid, patay. May tama na po kayo. Totoo po yun, no? Hindi totoo yun, sir. Na tinamaan ka ng 22 LR, hindi mo mararamdam, hindi mo mapapansin. Hindi totoo yun. Yung 22 caliber nga lang na 400 FPS na airgun kaya nang bumutas ng lata ano ba naman yung tibay ng balat natin at saka muscle compare sa lata, 'di ba? Ano? Meron tayong kaibigan, no? Si yung world champion, no, na shooter, si Jetro Dionisio. Okay? So, tinanong ko po siya, no, nakita po kami sa kanyang sa may gun store. And tinanong ko po siya, kung ano po yung kanyang carry, no, na firearm. And then nilabas niya sa akin yung yung senyorita na 25 caliber na Beretta. Okay? So, sa pagki-carry kasi guys, personal preference yan. Personal preference. Ibig sabihin, yung iba nga hindi nagki-carry, tapos i-criticize mo kung ano i-carry. Bahala kayo, as long as mag-carry. As long as sa tingin mo ay kaya kang protektahan ng baril na yan. Tatawa din ako. Sabi ko, yan ang pala dala mo kako? 25 caliber? 25. Actually, yung 25 caliber guys, mas malakas yun sa 22 caliber, tapos magkaiba na sila kasi yung 22 caliber rimfire. Yung 25 calibers, center fired. And mas malakas yan. Bakit napakalit? Normally, mga shooter, dala nila, siyempre, mga 45 caliber or 40 caliber na minimum siguro, mga 380. Okay? Ang sagot sa akin ni Jetro, no? Depende rin yan sa patama. Okay? So, tama ka naman, no? So, ito. Anyway, tapos na tayo doon sa, yung sa paglait niya sa 22 LR. Tara, testingin na natin. So guys, nandito tayo sa labas, no? Testingin natin ngayon yung aking bagong 22 caliber na air rifle. Air rifle lang to, air gun lang to, break barrel air gun. So on paper nakalagay 800 FPS to pagka alam ko alloy pellets Alloy magaan 'yon. Pero gagamitin natin lead pellets kasi yung 22 LR like this, 1280 FPS, LED yan LED naman yan so may halo-halo na yata. Alam ko ito Remington to, pero ito ang example ng 22 LR. Anyway, halo-halo na tayo. Anyway, so ayan, one take to, walang edit. For this demo, gamit tayo ng Ruger Superpoint na caliber 22, 5.5 mm. Ayan, tara. Hindi ko pa rin natitest tong barrel na to bago to. Hindi ko pa rin to nagagawa ng ng video. Ayan, so lead pellets yan. LED. Tingnan natin ano epekto niya sa lata. 700 FPS versus yung 22 LR 1200 FPS. Yan. Auto safety to. Automatic safety, syempre tayo, eye protection tayo. Tapos nag-set up ako ng target dito, lata na magkakahilera, 3 lata yan. Tapos nilagyan ko ng weights para hindi tumalsik. Okay, point blank
Ano ko sa inyo, naka-auto safety to eh. Okay, disengage natin yung safety. Makita nyo. Yan, ready to fire. Tirahin ko sa gitna. Oh man, narinig nyo ba yung ano, yung tunog? Ito naririndi ko eh. Na-testing ko na to a few times. Makakarindi. Hindi ko malakas siguro to. So, ito, walang edit guys. Tignan natin yung epekto. Tanggalin natin yung yan, ito yung unang lata. In-expect ko na yan na tatagos dyan. So, kasi manipis lang tong lata to. Entry, exit, second na lata, entry, yan yung entry oh, exit. So pangatlong lata, wow, ay entry, exit, tatlo. Nako, so imagine niyo pangatlo na to na lata and etong dalawa matigas to. Lalo na yung sa nag-exit pa rin siya oh. So please tell me na hindi mo mararamdaman pag pinutukan ka ng 22 LR. Eh ito ano lang to, airgun lang to eh. 700 FPS. Entry exit. Ulang pa rin. Entry exit. Eh gaano ba katibay ang ano natin, balat natin as compared sa mga lata. Ito pwedeng manipis lang to, pero ito makapal to eh. Makapal to oh. Kita nyo? Tagusan no, diretso lang. So just imagine, tatama to sa dibdib mo, diretso to sa puso. Diretso yan sa puso. Kung hindi tumama sa ribs, yung ribs pwedeng mabasag. Pag hindi tumama sa ribs, patay, insta kill. Kasi didiretso yan sa puso. Ito matigas tong latan to. Entry exit oh, diretso lang oh. Straight line pa siya eh. Ibig sabihin hindi naapektuhan ng lata yung trajectory niya. No? So dito pa lang matakot na kayo. No? Kaya ang air guns guys, you know, pag na-misuse din, pwede rin yan makamatay. No? Eh what more kung times 2 ang FPS niyan, feet per second. Kasi 700 lang to. Yung pinakamalakas daw na 22 LR is 1,600, no? Eh eto 1,280, almost double ng power ng airgun ko, no? So ano no, siguro i-revisit natin next time kung ilang lata talaga. Mag-iipon muna ako ng lata, ilang lata kayang tagusan ng ano ko, kasi malakas talaga tong brake barrel. Pero don't get me wrong guys, etong brake barrel na to hindi pa to malakas. Mas malakas pa yung mga PCPs, no? Ito yung Hatsan Zada, mas malakas pa ang PCPs compared dito, no? So ayan guys oh, 1,280 FPS versus 700 FPS. Just imagine the damage. Siguro testingin pa natin next time. Pero uulitin ko, huwag kayong maniniwala na hindi nakakamatay ito at nakakiliti lang daw. Hindi kayo makikiliti dito, no? Hindi kayo diretso kayo sa ospital pagka pinaglaro or ano, minalang bahala nyo yung power ng 22 LR. Small but terrible to. So kung nagustuhan nyo ang video na to, no, guys, please click like and subscribe para makagawa pa ako mas maraming videos. Ayan. See you next time. Bye.